What's going on, everybody? It's me, your boy, King Senko, and for this video, for today, we have a very special vehicle na pag-uusapan natin, the BK. Alam nyo, it's been a long time coming dahil nag-review na tayo ng Pajero CK, si Tosgas. Marami rin naman nagre-request ng Pajero Gen 1 pero darating tayo dyan. Para dito sa video na to, pag-uusapan natin kung paano nga ba dumating dito sa platform na to ang Mitsubishi. In how many years that they've made this Pajero. Take note the keyword there is made. Kasi yung Pajero nameplate, pag-uusapan natin yung history niyan kung nasa na nga ba yan. So, let's begin. Bago tayo magpatuloy sa ating video, gusto lang namin magpasalamat sa Kion Sondra. KS, hindi po King Senko yan, that's Kion Sondra. For sponsoring this part of the video, as you may know, Kion Sondra is our choice of light para dun kay Project Tosgas at maging dito sa Pajero BK na ating side quest. Testing, no headlight, time check 6:38, park light, headlight, fog light, papatayin ko yung headlight, boom, super bright yo, ito yung high beam mo, tamis. High beam, di na natin ginalaw yun pa rin yun yung stock. You wanna follow them? You might wanna scan this. Now back to the show. One interesting fact about the Pajero ay may iba-ibang pangalan ito sa buong mundo. Dito sa Pilipinas or sa Asia, Pajero siya. Sa US, Montero siya. While sa Europe, Shogun siya. Now, why? Bakit ganun? Hindi lang naman sa Pajero nangyayari yan. Kung maaalala nyo yung Trooper, pinag-usapan natin, napakaraming pangalan din yan. It's been brand engineered for so many times. Naging Honda, Subaru. But I digress with that. Pajero, bakit nga ba iba ang pangalan sa Europe? Well, Pajero in Spanish, ito mga trivia na hindi nyo na dapat malaman pero it's good to know, no? Pajero means wanker in Spanish, kaya dun sa Europe, hindi pwedeng magkaroon ng Pajero nameplate dahil pagtatawanan sila ng mga Espanyol. No? In the US, Pajero, well, the Americans don't think that the Pajero nameplate would appeal. That's why they opted for Montero. While in Asia, Pajero is doing just fine. Ngayon, dito nga sa Pilipinas, pag Pajero, yung gamit mo, instant, di ba? May respect na agad. So, that's a quick trivia. Pajero Shogun, yung mga nagsiset up ng Europe, mapapansin nyo sa mga Fieldmaster, Gen 2, CK, BK, nagpapalit sila ng nameplate, ginagawa nilang Montero. That's just it. Now, let's proceed. Back in 1981, yung Mitsubishi, nagsimula po silang mag-develop ng platform na Pajero. Nakita natin yung Pajero Gen 1, officially, globally, taong 1983. The nameplate run, sumali ang Gen 1 platform sa ilang mga prestigious off-road races such as Dakar, yung Camel Trophy, and more. Kaya may mga iconic na Pajero Gen 1 na makikita ka sa internet which cemented the reputation for the nameplate, Pajero. Hanggang 1993, ibinenta yan dito sa Pilipinas pero globally, 1991 pa lang stop production as Gen 1 to make way for the Gen 2. Ano yung Pajero Gen 2? Well, isang pamilyar na Pajero Gen 2 para sa inyo ay si Project Tosgas natin. Yung Pajero Gen 2 na nakita natin dito sa Pilipinas ay nagsimulang ibenta po globally 1991. Nagsimula natin siya mabili dito taong 1992, 1993, right around that time. Four-wheel drive, manual transmission, body on frame,
pareho si Gen 1 at si Gen 2. At itong ladder frame na pinatungan ng body ay napakahalagang feature na tandaan dahil later on babalikan natin yan. Si Pajero Gen 2 ang nag-introduce din ng Super Select 4-wheel drive. Ibig sabihin nun, kahit umaandar ka, meron kang option to choose 4-wheel drive high or 4-wheel drive lock center differential. At syempre, kailangan mo nang bumagal pagka mag-low gear ka naman ng 4-wheel drive low with lock center differential. No? Yun lang dapat matandaan. Low gear, better to stop before choosing that. Pero yung 4 high, 2-wheel drive, you can do it on the fly. Those are the wonders ng Pajero Super Select system. Now, yung Pajero Gen 2, naghari din yan sa Dakar. We've seen the Pajero Gen 2 being used by Jackie Chan, no, sa mga movie niya, yung Who Am I? Kung natatandaan niyo yan, Pajero yan na short wheelbase, Dakar spec. Pero dito sa Pilipinas, binenta yan all manual transmission, 4-wheel drive. Dako tayo ngayon dun sa taong 1999 hanggang 2002 dito sa Pilipinas, or may iba pa na bentang 2003 na Pajero Fieldmaster naman. Hindi siya total generation change for the Pajero, but it's a major facelift, no? Ito na nga mga kapatid, yung Generation 2.5 or more commonly known dito sa Pilipinas as the Fieldmaster. Damn, boy, he's thick! Boy, that's a thick-ass boy! Damn! Kasi yung mga locally sold version nito, may badge dito saying Fieldmaster. Anong kinaiba ng Fieldmaster sa Pajero Gen 2? At ano rin yung kanilang pagkakapareho? One, sa pagkakapareho muna tayo, well, pareho sila ng chassis. Pretty much pareho on so much components inside the vehicle. Pareho sila ng suspension system kasi nga pareho lang yung kanilang chassis. Heck, there are even parts na interchangeable sa FM at sa Gen 2 tulad na lang ng hood, mga pinto. But what differs primarily are these arched panels. Kung napansin nyo, wala na dito yung fender flares. Rather, some curved panels na ng quarter panel. Ganun din sa likod. Kung mapapansin nyo yung likod, iba ang ganito ng Fieldmaster versus sa Gen 2 kasi flat yung sa Gen 2. With the arch over here, merong arco dito, may fender flare. Ito wala. It's all the body that's widened. May balakang yung sasakyan kumbaga para dito sa Gen 2.5. Even the headlights, if we go over here, mas rounded na yung profile nito kasi yung kay Gen 2, yung kay Tosgas, mas abrupt yung mga curves. Itong generation na to ay may stock fog light na rin. Pero syempre, bilang Pajero, napakarami mo pang upgrade option. Ngayon, weird yan kasi may mga panahon sa Mitsubishi Philippines locally, magmula 2004, sabay mong makikita ang CK at ang Pajero Fieldmaster. Bakit? Kasi yun na yung transition ng Mitsubishi towards the monocoque chassis. Magkaibang produkto na po yung binibili nyo, though parehong Pajero nameplate. Diyan yung sinasabi ko kaninang tandaan natin na body on frame versus monocoque. Ito na yun, itong generation na yun ng CK. And later on, nag-trickle down na yun, nag-translate na yun dito sa BK. Now, what's with monocoque? Practically, katulad na siya ng mga kotse, ng mga sedan, ng mga crossover, na isang buong unit yan, na yung buong kotse ay part ng structural construction niya, eliminating the need for a ladder frame underneath the vehicle. May benefits yan, pag-uusapan pa natin later on kung ano-ano nga ba. Pero it's worth noting na ang Pajero CK ay may dalawang muka na we are going just to fondly call CK1 at CK2. Ano-anong pinagkaiba niyan? Well, CK1, mas simpler yung kanyang grille, simpler features, especially on the exterior and interior. While the CK2, ito na yung, kumbaga, mid-cycle refresh or facelift para dun sa CK. Ito nakikita nyo to, ang CK2, mas elaborate yung kanyang grille, mas elaborate yung kanyang fog light bezel, and more. After the CK, we're talking about the year 2007 onwards. Lumitaw na po ang next generation Pajero, which is the BK, at eto na nga yun. Pero worth noting na tatlo ang BK na muka na lumabas, no? In short, BK1, BK2, BK3. Pero ano-anong taon nga ba yan makikita? Okay,
First, the Pajero BK appeared 2007 globally. Yung BK1, yan yun. Timeline ni BK1 ay hanggang year 2010. BK1, kung makikita niyo yung front grille niya, simpleng-simpleng bar grill lang. The top of the line are chrome. Tapos yung mga lower trim ay naka-plastic lang na black for the bar grill. Now, the BK2, which is ito, may pagkakaiba na siya ng konti. Mid-cycle facelift din po siya. And this one has a more elaborate grille, better interior material, better features. Sa manibela pa lang, for example, may mga pinagkaiba na yan. And the overall NVH ay mas in-improve dito sa BK2. After the BK2, at around 2015 hanggang matapos yung Pajero nameplate in 2019, before Mitsubishi finally killed off the Pajero nameplate, well, yan na po yung BK3. BK3, ang kinaiba niya dito, kung ito nagkaroon na ng mas elaborate grille, mas lalo po yun. Yung facade grille, yung malaking unahan, yung grille niya is running all the way hanggang sa lower portion ng bumper. May mga bagong paint scheme na rin yan. Nagkaroon niya ng two-tone for the really top of the line ones. May local variant na mabibili mo na naka sunroof na. That's a wide sunroof, by the way. Kasi yung mga naunang generation, yung mga sunroof puro imported eh. But the last few Pajero BK3 were sold locally na may sunroof na. Mas magaganda na rin yung mga naging rim entire combination ng Pajero BK3. Kung makikita nyo dito sa mga B-rolls na to, dito sa mga overlays na to, naging mas elaborate, mas modern na yung itsura. And the NVH at this point, we're talking about the yung tunog ng pinto pag sinasara, yung tunog ng kotse pag tumatakbo ay mas refined na. But sadly, after that last generation that was sold, last seen dito sa Pilipinas 2019, Pajero had to be killed off. Okay? With that, given na pinatay na nga ng Mitsubishi nameplate ng Pajero, that was just the turning point for the people to love this vehicle more. Now, I understand na yung mga kalaban ng Pajero sa market ay patuloy pa rin, no, na nagpo-produce, such as the Land Cruiser, Patrol. Though sinasabi nila, ibang-iba na yung Land Cruiser ngayon, tsaka yung Patrol ngayon, puro gasolina na nga yung Patrol eh. But still, the nameplate lives on, pero yung Pajero, wala na, RIP. Kaya sinasabi natin kanina at the beginning of the show, RIP Pajero, yun po kasi yung dahilan nun. Sumatotal, ang nameplate ng Pajero, legendary man ang status ay wala na po ngayon. Marami man ang nangihinayang, lalo na dito sa Pilipinas, dahil ito ay minahal talaga ng maraming pamilyang Pilipino, kinailangan daw itigil ng Mitsubishi ang produksyon nito dahil na rin sa ilang mga kadahilanan sa business side ng kanilang brand. Pero ngayong patay na ang Pajero, paano na ang mga owners? Well, makakabili pa rin naman ng mga pyesa, brand new, original, gaya na lang ng mga engine mount at transmission mount na kamakailan lang ay pinalitan ko para dito sa Pajero BK na ito. Naku, magandang kwentuhan yan sa susunod na video. Maging kay Project Tosgas, yung mga Gen 2, Fieldmaster, Gen 1, ay marami pa rin namang parts dahil ang mga diesel engine ng Mitsubishi ay marami rin namang ibang sasakyan na mga pinaggamitan. At kung rare parts lang rin, naku, may video tayo na paparating specifically tungkol lang talaga dyan. Abang-abang po. At sa ngayon, until such time na magpasya ang Mitsubishi na ibalik ang Pajero nameplate, I guess, patuloy po tayong umaasa. Dahil a Pajero is still a Pajero. That's been the Pajero. Whether you love it or you hate it, whether isa kang solid axle apologist or you are a monocoque Pajero apologist. Once again, that's been the Pajero, guys. You have questions? Did we miss anything na kailangan nyo malaman sa Pajero? Put it down in the comments. It's nice to learn new things about the Pajero. Kung meron kami nasabi na hindi tama dun sa Pajero, i-dislike nyo tong video na to. Anyway, it's still engagement on YouTube. Leave a nasty comment. That's how the internet works. Follow nyo kami kung gusto nyo. Kung ayaw nyo, wag nyo. This has been King Senko. You drive safe out there.